Magandang araw mga lods. Ayan. Na ano na yung ano natin mga idol. Yung sabi kong mag-ingat sa mga kids natin. Kasi nga, medyo napasok yata ng bubwit yung ano. Nalagyan ng ano, yung pagkain nila. Hindi ko natanggal. Kaya si Queen Queen mga lods wala na. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Ayan. Totally yung ano, yung tinapik ko dun sa cage. Ayun. Nadali na yung isang alaga natin mga lods, si Queen Queen. Kasi nga 'di ba sabi ko nga ano dapat ingatan natin yung mga alaga natin. Totally yung lahat ng mga tinatapik ko sa mga vlog ko mga lods. Majority ron nangyayari sa ating ibunan, kaya minsan para maiwasan yun tinatawid ko sa inyo para yung nangyayari sa akin mapagandaan nyo mga lods. Yung kagaya no, nung bumili ako ng cage, nakita ko nga yung ano, yung ano disadvantage sa akin lang naman yan, kasi sa ibang ibunan hindi naman yan. Yung disadvantage sa akin dun sa ready made yung nabibili, masikip yung ano ko, kayang akitin ng daga. Kasi ang daga ano kahit nakakulong na yan mga lods nakahanap na sila ng daanan, hindi ko lang saan na dumadaan. Parting taas na sila. Kaya parang ang hirap na ano, kahit takpan mo, bukasan meron uli. Ngayon nagtakip na naman ako ng screen para hindi nadapuan nila. Hindi na sila makaano. Pero alam ko, gagawin yun, bababa lang yan eh. Ganun lang naman ang mga taga eh. Kaya ano, ayun, nadali na yung ano natin, yung alaga natin. Napansin ko yun nung binuhat ko ang naano ko kasi nakalimutan kung ano yun nung isang araw. Kita ko may tayo ng bubwit. Kasi nga masyadong open yun yung mga ready made. Parang rehas lang kasi yun Napakabilis pasukin ng bubwit yun pag yung may dadaanan may masampahan ng bubwit. Kaya ngayon, ayun, mga ilang araw lang mga lods, nakita ko na si Queen Queen nung kinuha ko hindi na siya masyadong parang masyado nang behave, tapos magaan. Nako, sabi ko may going light na to. Yung pinagagalingan ng tayo ng bubwit, kaya ng daga. Tapos bukod pa ron, may malaki pa, yung isa napatay ko, mayroon pang isa na siguro lalasunin ko to. Lasunin ko na lang, ikulong ko na lang yung mga manok natin, tapos lalasunin ko kasi mahirap siyang trace kung saan dumadaan. Ngayon kaya nakakalungkot man ganun talaga sa pag-iibon. Kaya tinapik ko yun totally pagkatapik ko nun parang kinagabihan lang yata o kinabukasan namatay na si Queen Queen. Ayun, kita ko matigas na. Ngayon, kinuha ko na lang yung yung sing-sing. Kaso, yung mga naibugan niyang iba, malalaki na. Sinusukat ko dun sa mabait, nasasaktan na Hindi na pwede kasi dapat inakay pa lang pinapasuot na yan. Kaya yun mga lods, yan. Yan yung isang parte ng pag-iibon. Although rin yun, siguro nasa pagkukulang ko rin yan dahil nakita ko na parang disadvantage siya talaga na nakita ko. Kaya pag-aaralan ko ngayon kung paano kung saan ko ilalagay yung isa para hindi na maabot, hindi na maulit to. Kaso medyo tayo ngayon, may ginagawa tayo kaya hindi natin masyadong mapukusan ng todo mga lods. Ngayon, kaya ingat kayo mga lods. Pero anyway, ganun naman talaga yung pag-ibon mga lods. Hindi natin dapat ikalumbay kasi marami naman. Ang kinakalungkot ko lang doon kasi yun yung mga unang breeder ko mga lods, yung mga binili ko. Totally parang binibilang ko ngayon, parang 5 na lang yata ang natira. Bilangin ko mga lods yung dilaw, tapos si Tweety boy pa naman, tapos si Marites, tsaka si Mario, yan andyan pa, tsaka isang normal na kulay blue. 5 na lang. Sa 14 na breeder ko dati,
Ang natitirang matibay, 5. Bagay, ano naman yan, kasama sa pag-iipon yan. May mga anak naman silang kamukha eh. Okay na yun mga lods. Tapos, ang ano na ito, pinuntahan tayo ng isang kalods natin. Yun, kinuha na niya yung ibon niya mga idol. Makikita nyo sa sa tawag na ito, sa screen. Ito siya. Ayan, Lods. Kinuha na ni Idol yung yung ibon niya. Ayan. Kala ko di napupunta eh. Thank you, Lods. Shout out ka na. Thank you, Lods. Thank you. Okay. Ayan, Lods. Wala na akong obligasyon sa kanya. Tagal na to eh. Okay, mga Lods. Ito lang yan si Lods. Di ko nabanggitin yung niya. Thank you. Pangalan niya. Ayan. Mukhaan nyo na lang. Gwapo. Artistahin. Thank you, Lods. Thank you dito. Okay. Salamat. Okay. Ayun mga Lods. Ayaw pa kuha ni Lods yung yung sabi niya mukha na lang. Kasi dapat hindi ko pakikita yung mukha niya. Sabi niya hindi, mukha na lang Lods. Sabi niya kasi si Idol to. Medyo sure sabihin ko nasa gobyerno siya mga Lods. Yan. Shout out sa'yo Idol. Yan, mukha totally yan, madalas minsan nagko-comment yan. Kaya lang siguro hindi ko na hindi ko na babanggitin yung pangalan niya mga idol. Mga nagdaan, nabanggit ko na to eh. Kaya yan, para medyo maingatan natin si Idol kasi sa government mga lods. Medyo nga to eh. Yung pinagtanong ako ayaw ko ituro ng mga tao dito na pagtanungan pa may mga yung panahon ngayon sa gobyerno. Yung tawag doon mga humahatak. Ayan. Yan ang napagtanungan ni Lods kaso hindi ako tinuro. Naiilang sa kanya. Kasi yung dalang motor niya kitang-kita. Tsaka nakano si Idol kaya sabi ko di talaga ako ituturo Lods kasi kitang-kita yung mo, identity mo isipin ng mga taga rito basta iwan na natin mga lods kasi alam naman natin ngayon naglipa na yan sa buong Pilipinas yung mga humahatak na yan kasi napakaluwag ng gobyerno ngayon sa ganyan mga lods. Kaya nakakatakot ulit ngayon yung panahon natin kasi walang hulihang nangyayari. Kaya kahit yung mga pinapakita kahit sa kalsada humahatak. Ayun, iwan na natin yung mga lods. Saan tayo mapunta? Ayun mga idol, pinuntahan tayo ng subscriber natin. Si Lods hindi basta subscriber to basta may sa gobyerno to mga idol. Ayun, tapos ingat sa mga kids natin para wag gayahin yung nangyayari sa akin. Although naman maganda naman yun mga lods, at least yung mga binablog ko naiingatan naman kayo mga lods. Totally yung kay maganda man kay hindi i-vlog na natin siguro kasi nakaraan di ko binlog yung maya't maya may dagang sumusungkit naman yung mag-iinang isang pamilyang mga malalaking daga na kapusa. Dapat pala binlog ko rin yan. Bagay ng mga panahon kasi medyo magulo pa isip ko dahil nga kawawala lang nung ko kaya parang medyo blanco tayo nun. Pero dapat pala sana na-i-vlog din natin yon para at least lalo na yung mga bagong papasok sa pag-iibon matuto silang mag-ingat. Kasi maraming mga minsan nag-chat sa akin. Kaya sabi ko nga mag-comment kayo sa sa comment section para at least nababasa ng mga kalods natin para pag sinagot natin yan malay nyo may kahalin tulad yung problema nila masasagot natin mga lods. Kumbaga sa isang tanong maraming nasasapul na problema nasosolve natin mga idol. Kagaya nung yung kalods natin na nasa ilalim lang ng lababo yung niya, yung mga ibon niya. Yun ang pagka sa akin. O yun, napakalapit sa nun. Napakalapit sa disgrasya ng ibon. Kaya siguro ang payo ko sa ganyan, balutan niya na lang screen kung nakabilisan ng kasi pamapasok ng daga sigurado yan Balutan ng screen, takpan yung pinakaibabaw ng kulungan niya. So para at least safe. Yan lang, ang problema naman doon, pag ganyan yung sitwasyon ng ibon mo,
Swerte mo pag nakapag-breed yan. Pag nasanay sa ingay, kasi nasasanay naman yan, lalo na kung bata mong nabili. Yung pagkamulat na siya sa mundong ibabaw, magulo na yung inabutan niya. May possible mag-breed yan. Na yung tumanda siya sa ganon. Pero yung nabili mo yan, medyo may edad na, napakalabo niyan. Laging nagugulat yan. Kasi istorbo sa ibon yan. So yun lang mga lods. Yung natin ngayon na although na isang piraso pero napakahalaga sa akin yung si Queen Queen kasi una train yun mga lods. Nakikita niyo mga video niya dati na napalipat-lipat ko sa kamay ko. Na yung anak niya ngayon na yung marunong yun, galing din yun. Anak niya yun, yung maamo din. Kaya siya parang siyempre may value sa atin yun dahil yun yung mga unang libangan natin na hindi pa sila nagbe-breed, mga bata pa nilalaro natin mga lods. Kaya isang parte na medyo sa atin, nakakalungkot pero na rin kasi sa dami ng naibuga ni Queen Queen. Siguro hindi lang 50 mga lods. Hindi lang 50 yung naibugan niya. Kaya sulit na rin. Tsaka rin, kumbaga yung pinambili natin sa kanya, although hindi naman natin usapan yung value ng pera. Nailabas na niya. Kumbaga, kung susumay mo sa madaling salita, napalitan na niya yung pagkabili natin, yung pag-alaga natin sa kanya, naibalik na sa atin yan mga lods. Yan lang, siyempre, parang tao lang yan, mas maiksin buhay sa atin ng mga yan. Diba, tayo nga, minsan magkasakit, nakaka-recover pa, pero ang ibon, yan, dahil di naman tayo eksperto, pati nga yung mga eksperto, minsan hirap buhayin na yan, pag medyo, ang sakit nila, medyo delikado. So, naman yan, sa parte ng pag-ibon, dumadaan talaga yan mga lods. Kaya kung mangyayari sa inyo to, huwag kayo malungkot kasi ganun talaga. Kaya ngayon ito, na itapik ko to para hindi natin maranasan. Di ba mga lods? Tapos, ito, may mga nagchat-chat sa akin kung yung kailan daw yung raffle. O yan, mag-comment na lang kayo siguro kung gusto niyo nang mag-raffle tayo. Mga solid yung ipaparapol natin mga lods. So yun lang, sana i-comment nyo kung gusto nyo na para makatulong din sa ating mga alaga mga lods. Kasi sa totoo lang, yung mga maraming ibon dyan, shoutout sa inyo, di ba? Malakas kumain yan. Malakas pa sa atin. Kami ang bigas namin, lang 50 pesos lang yata ang 1 kilo mga lods. Ang mga alaga ko, ang 1 kilo ay 76 to 85 pesos mga idol. Kita mo halos doble, di ba Kaya mas sa atin to mas malakas pang kumusumo sa atin. Okay mga lods, nandito muna at maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Kung bago ka pa lamang sa akin channel lods, mangyaring mahingi ko ang isang pindot sa subscribe sa iyo at pakiclick mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga ina-upload na video at pakishare mo na rin tuloy para mapanood din sa ibang platform mga lods. Mga lods, maraming salamat. Bye bye.